Magandang umaga po sa ating lahat. Purihin po ang ating Panginoon at tayo pong lahat ay naririto sa ating bahay-sambahan upang magbigay ng papuri, pasasalamat at pagsamba sa ating Diyos. Amen po? Hallelujah. Sa ating pong panimula, samahan niyo po ako sa pagbasa ng salita ng Diyos sa Aklat ng Mga Awit. Chapter 34 verses 1 to 8. Ayan. Magsitayo po tayong lahat sa pagbasa ng salita ng Diyos. Sabi po sa Psalms 34 verses 1 to 8, I will extol the Lord at all times. His praise will always be on my lips. I will glorify in the Lord. I will glory in the Lord. Let the afflicted hear and rejoice. Glorify the Lord with me. Let us exalt his name together. I sought the Lord, and he answered me. He delivered me from all my fears. Those who look to him are radiant. Their faces are never covered with shame. This poor man called, and the Lord heard him. He saved him out of all his troubles. The angel of the Lord encamps around those who fear him, and he delivers them. Taste and see that the Lord is good. Blessed is the one who takes refuge in him. Purihin po ang ating Panginoon sa pagbasa ng kanyang salita. Sa buhay po natin, nararanasan po natin yung mga suliranin, problema, kabigatan, mga karamdaman. Pero sa kabila po ng mga suliranin na to, nararanasan po natin yung katugunan ng ating Diyos. Amen? Yung Kanya pong kabutihan. Kaya sa ating pong buhay, kung meron po man tayong pinagdaraanan na kabigatan, problema, lagi po nating idudulog sa ating Panginoon dahil nasa Kanya po yung kasagutan. Amen? Sige po, tayo pong lahat ay dumako sa panalangin bilang panimula ng ating gawain. Panginoong Diyos, pinupuri ka namin, pinasasalamatan, niluluwalhati ka namin, itinataas sa aming pong kalagitnaan. We give you praise, we give you glory, Jesus. We lift your name on high, O God. Ikaw ang patuloy na pinapupurihan namin sa lahat-lahat, Panginoon, ng ginagawa mo sa aming mga buhay. Sa nakalipas na linggo na patuloy po namin nararanasan ang iyong pagpapala, ang iyong kapayapaan, ang kalakasan, ang kagalakan, Panginoon. Ang katugunan, O Diyos, maraming salamat. Sa oras na ito, Ama, hinihiling po namin ng kapatawaran sa lahat po ng nagawa namin kasalanan, sa isip, sa salita, sa gawa, Panginoon, mga bagay na hindi po karapat-dapat, Panginoon, sa iyo pong harapan, Panginoon, hugasan mo ang aming mga puso at gawin mo po kaming karapat-dapat, O Diyos. Ikaw ang patuloy na makita sa amin, Panginoong Jesus. Ikaw ang patuloy na maitaas sa aming pong mga buhay. Ikaw ang patuloy na maluwalhati. Sa pagdako namin, Panginoon, sa lugar na ito, ikaw ang patuloy na kumilos o banal na spirito. Pangunahan mo ang aming gawain. Kinikilala namin na wala po kaming magagawa kundi dahil sa iyo, O Diyos. Kaya ikaw ang patuloy na kumilos, Panginoon, sa magsasalita, Panginoon, sa maghahayag ng iyong salita, Panginoon. Ikaw ang patuloy na magbigay ng kapangyarihan, ng tapang, Panginoon, na maihayag ang iyong salita sa oras na ito, Panginoon, at magbigay po ng kalakasan, ng gabay sa aming pong mga buhay pang araw-araw, O Diyos. Sa aming pong mga awitan, sa pagpupuri at pagsamba, Panginoon. Gawabayan mo po kami, Panginoon. Ikaw ang patuloy na sumama sa amin sa pagbibigay ng kaluwalhatian, kapurihan sa iyong banal na pangalan, O Diyos. At nawa, Panginoon, sa buong worship service na ito, Panginoon, sa aming pong programa, mabigyan ka po namin ng mataas na papuri, pagsamba. At alam po namin, Panginoon, kapag ikaw ay nalulugod, Panginoon, sa pagtitipon ng iyong mga anak, binubuhos mo ang pagpapala mula sa langit, O Diyos. Kaya sa oras na ito, ngayon pa lang tinatanggap na namin ang katagumpayan sa pangalan ni Jesus. Amen. Palakpakan po natin ang ating Diyos.
Purihin ang ating Panginoon sa Kanya pong kabutihan. Amen? Tayo po ay magbibigay ng papuri at pasasalamat sa ating dakilang Panginoong Yesus. Awitan po natin siya. We give you praise, O God. We glorify you, Lord. Sa aming pong pag-aawitan, sa aming pagsamba, maluwalhati ka, Panginoon. I have waited in your presence. I will never be the same. I have tasted of you, Lord, and all that I can say, you are good, is you are good. You are good. You are merciful to me, and you meet my every need. You are good. You are good. I have tasted and I see that you are good. Sabihin po natin, I have tasted of your goodness. I have tasted of your grace. You have shown your loving kindness in so many ways. I have waited in your presence, and I will never be the same. I have tasted of you, Lord, and all that I can say, you are good. You are good. You are good. You are merciful to me, and you meet my every need. You are good. You are good. I have tasted and I see that you are good. I have tasted and I see that you are good. I have tasted and I see that you are good. you are so good to us, O Lord. God is good. And all the time. Aawitin natin ang kabutihan ng ating Panginoon sa ating pong mga buhay. Purihin ka, O Diyos. Jesus, you were so good. Jesus, you were so good. There's nothing to fear, 'cause I'm here in your presence. Jesus, you were so good. Jesus, you were so, so good. I just want to thank you with every beat of my heart. We sing Jesus. Jesus, you were so good. Jesus, you were so good. There's nothing to fear, 'cause I'm here in your presence. Jesus, you were so good. Jesus, you were so, so good. I just want to thank you with Every beat of my heart, giving me eternal life. and your word to light my way, giving me Spirit, with new mercies every day. Jesus, you were so good. Jesus, you were so good. There's nothing to fear, nothing to fear. 'cause I'm here in your presence. Jesus, you were so good. And Jesus, you were so, so good. And I just want to thank you with every
every beat of my heart. You've given me confidence, and my soul is filled with peace, for you are my provider. You supply our every need. You supply every need. So good. Jesus, you are so good. There's nothing to fear, 'cause I'm in your presence. Jesus, you are so good. Jesus, you are So, so good. I just wanna thank you with every beat of my heart. I just want to thank you, beat of my heart. I just wanna thank you. I just want Wanna thank you. I just want to thank you, every beat of my heart. We thank you, Lord, for your goodness to us. We give you praise, O Lord. Tanging sa iyo lamang ang papuri at pagsamba, Panginoon. Wala po kaming ibang nais kung hindi ang maluwalhati ka, mapapurihan ka, O Diyos. Sa oras na ito, itinataas namin ang iyong dakilang pangalan, Panginoon. We give you glory, Jesus. We give you praise. We're here to bless your name, gathered as your family, to praise you and proclaim your faithfulness and mercy. We give you glory, we give you honor, everything we are. lifting our hearts and hands before you. We give you glory, we give you honor, we give you everything we are, lifting our hearts and hands before you, Lord. We're here to seek your face, gathered in your presence, to celebrate your grace, to praise you for your blessings. We give you glory, we give you glory, we give you honor, we give you everything we are, lifting our hearts and hands before you. We give you glory, we give you honor, we give you everything we are, lifting our hearts and hands before you, Lord. There is no other reason why we came than to glorify your name, for you are worthy to be praised. Now we offer up our lives as a living sacrifice, wholly acceptable to you. We give you glory, we give you glory, Lord, We give you all. and we give you honor, everything we are, lifting our hearts and hands before you. We give you glory. And we give you glory. We give you everything we are,
lifting our hearts and hands before you, Lord. Lifting our hearts and hands before you, Lord. Lifting our hearts and hands before you, Lord. Lord, we lay down all our burdens, our concerns, our prayer petitions to you. Sa iyong banal na paanan, Panginoon. Nagsusumamo kami, Panginoon. Dinggin mo ang aming mga tinig, O Diyos. Sa paglapit natin sa ating Panginoon, tayo po ay manalangin sa Kanya ng ating mga personal prayers, lahat ng mga kabigatan. Ang pangako niya, for there are 2 or 3 gathered in my name, I am there in the midst of them. God hears us. God listens to our prayer. As we all bow down, as we all come, casting of our crowns, would you hear our cry? We want to see you glorified. We just want to glorify your holy name, O Lord. As we all bow down, as we all bow down, as we all come, casting of our crowns, would you hear our cry? We want to see you glorified. Oh, we sing, glorify your name, glorify your name, glorify your name. We want to see you glorified. We glorify you, Jesus. And as we join as one, as we live to let your kingdom come, Father, through our lives, we want to see you glorified, glorify your, we glorify
Jesus on high. Glorify your name. Glorify your name. Glorify your name. We want to see you The earth will be filled with glory, like water or the sea, filled with glory. The earth will be filled with glory, like water or the sea, filled with glory. The earth will be filled with glory, like water or the sea, filled with glory. The earth will be filled with glory, like water. Let's glorify the name of Jesus. Glorify your. Let's lift the name of Jesus on high. Glorify your name. Glorify your name. We want to see you glorify. Glorify your name. Let's lift our voices together as we glorify the name of Jesus. Your name, glorify your name. We want to see you glorify, glorify. We glorify the name of Jesus. Glorify your name. We want to see you glorify. We want to see you glorify. We want to see you glorify. We lift the name of Jesus on high. We glorify your holy name, O Lord. Oh, we lift your name, we lift your name. Panginoon, ito po ang aming dalangin, ang aming papuri at pagsamba sa iyo, Panginoong Jesus. In Jesus' name, amen and amen. Purihin ang ating Panginoon. At ngayon po, tinatawagan ko po ang ating pastor na maghahayag po ng salita ng ating Panginoon sa oras na ito, Pastor Melvin Vista. At sa pagtayo niya po, tayo pong lahat ay manalangin. I-extend natin ang ating mga kamay para sa ating pastor. Panginoong Diyos, sa oras na ito, dinudulog namin, Panginoon, ang inyong lingkod na maghahayag ng iyong salita sa aming pong mga anak mo, Panginoon, sa iyong iglesia. Nawa po, Panginoon, gabayan mo po siya, pangunahan mo po siya. Kasihan nawa ng banal na Espiritu, Panginoon, ang kanyang pong mga sasabihin, ang kanya pong ibabahagi sa bawat isa. Magbigay po ng kalakasan sa mga espiritong nangihina, magbigay po ng pag-asa, Panginoon, sa mga espiritong nawawalan, Panginoon, ng pag-asa. Magbigay, Panginoon, ng kagalingan, Panginoon, sa aming pong spiritual na buhay, sa mga
nakakaranas ng karamdaman, Panginoon. Gamitin mo po siya at ikaw ang patuloy na manguna, Panginoon, sa pagtayo niya sa harapan. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Purihin ang ating Panginoon. Batiin po ang Panginoon. Isang mapagpalang umaga po sa bawat isa sa atin. Sige po, batiin po natin yung katabi po natin. Isang mapagpalang umaga sa iyo, kapatid. Purihin ang Diyos. Tunay nga po na God is good all the time, and all the time, God is good. Kanina lamang po sa Bible study, tayo yung nakapag-aral ng salita ng Diyos kung saan tinitignan ng ating Panginoon yung motibo ng ating puso, no? Lalo-lalo na pag tayo po ay nananalangin. Purihin ang Panginoon kasi sa mga pinapanalangin ho natin, kung kukunin ho natin yung, siguro parang batting average, ano? Ang taas ng porsyento. At yung natitira, kung sabihin na natin 80% ng ipinapanalangin ho natin na tugon, yung 20% ho doon, maaring hindi pa tamang panahon. Kaya tama po, wag ho tayo mapanghihinaan ng kalooban na kung ang ating ipinapanalangin ay hindi pa tinutugon ng ating Diyos. Maaari kasing hindi pa nararapat or hindi pa iyon ang tamang oras or maaaring may mas mabuting inilalaan ang Diyos para sa iyo or para sa atin. Purihin ang Panginoon. Ngayong araw na ito, majority po or sa buong Pilipinas, ito na ho yung pagkakataon or yung panahon na ginugunita natin yung ginawa ng ating Panginoong Jesus. Sabi nga, ito na yung Lenten season. Purihin ang Panginoon, kasi dumating naman tayo rito, wala namang may dala nung nung palaspas, Natatandaan ko po, sa dating pananampalataya, napaka-importante nung palaspas. At alam nyo ba na yung palaspas na yun, di ba? Ang paniniwala natin dati, nung tayo ay nasa dating pananampalataya pa, may expiration date. Kasi di ba, pag nabasbasan yun, yun yung ilalagay mo sa pinto, sa bintana. Then, sa susunod na taon, kailangan mong palitan yun. Kailangan mo uling bumili. Kasi kailangan mo din uling pabasbasan. Kasi nga, paso na yung bisa nun. Pero purihin ang Panginoon, nung binigyan tayo ng karunungan at katalinuhan ng ating Panginoon, nung sumaati na ang banal na Espiritu, nung tayo'y kumilala sa iisang tagapagligtas at Panginoon, ng ating Panginoong Jesus, naunawaan natin na hindi na pala natin dapat ginagawa iyon. Makikita natin sa buong linggong paparating, marami sa ating mga kapwa Pilipino ang talagang gagawa ng mga pamamaraan upang mabawasan o malinis yung kanilang mga nagawang kasalanan. Maging tayo rin, siguro po natanong na rin natin sa sarili natin, or kung kayo po tatanungin ko, ilang beses na ba tayo nagsabi sa Panginoon ng, Lord, patawad po, or patawad po, Panginoon. Sa araw-araw na dumadaan sa ating buhay, nagkakasala tayo. Sabi nga, minuminuto, oras-oras, araw-araw, magkakasala at magkakasala pa rin tayo. Bakit? Kasi naririto pa rin tayo sa katawang lupa na to. Naririto pa rin tayo sa makasalanang mundong ito na talaga namang magkakasala at magkakasala ka. Pero sa ating mga nananampalataya kay Kristo, ibang usapin na pag ang pagkakasala mo ay inuulit-ulit mo or ang pagkakasala mo ay pinagpaplanuhan mo talagang gawin. Kaya marami sa atin talagang nagkakasala tayo paulit-ulit. Paulit-ulit din tayong humihingi ng tawad. At paulit-ulit din tayong nakokonsensya at paulit-ulit din nating binibitbit yung bigat na yan sa ating puso. Kaya nga parang ang tanong dapat talaga, or ang tanong natin, talaga bang pinatawad na ako ng Diyos? Sapat na ba yun? At ngayong umaga, sabi nga sa ating tema, isang sakripisyo na sapat magpakailanman.
Sabihin po natin, isang sakripisyo na sapat magpakailanman. Samahan niyo po ako na basahin ang salita ng Diyos sa aklat po ng Hebreo 9:11 hanggang 15. Yan. Sabi po dito, ngunit dumating na si Kristo, ang pinakapunong pari ng mabubuting bagay na narito na. At siya'y naglilingkod doon sa sambahang higit na dakila, walang katulad at hindi gawa ng tao. Ang sambahang iyon ay wala sa sanlibutang ito, minsan lamang pumasok si Kristo sa dakong kabanal-banalan at ito'y sapat na. Hindi dugo ng mga kambing at guya ang kanyang inihandog, kundi ang sarili niyang dugo, upang magkaroon tayo ng walang hanggang kaligtasan. Verse 13, kung ang dugo ng mga kambing at toro at ang abo ng dumalagang baka ang iwiniwisik sa mga taong itinuturing na marumi upang sila'y luminis ayon sa kautusan, higit ang nagagawa ng dugo ni Kristo sa pamagitan ng walang hanggang espiritu, inialay niya sa Diyos ang kanyang sarili bilang handog na walang kapintasan. Ang kanyang dugo ang luminis sa ating mga budhi, sa mga gawang walang kabuluhan upang tayo'y makapaglingkod sa Diyos na buhay. Verse 15, kaya nga, si Kristo ang tagapamagitan ng bagong tipan. Sa pamagitan ng kanyang kamatayan, ipinatawad ang paglabag ng mga tao noong sila'y nasa ilalim pa ng unang tipan. Dahil dito, makakamtan ng mga tinawag ng Diyos ang walang hanggang pagpapala na kanyang ipinangako. Tayo po'y sumandaling manalangin. Hallelujah, Lord. Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po'y nagpupuri, nagpapasalamat, Panginoon, sa pagbasa ng iyong salita. Maraming salamat, Panginoon, sa kalayaan at pribileyo na pinagkakaloob niyo po sa amin, na anytime at kahit saan, Panginoon, malaya po naming nababasa at napapakinggan ang iyong mga salita. Patuloy po naming panalangin, Panginoon, na malayang kumilos ang iyong banal na Espiritu sa aming kalagitnaan, at patuloy, Lord, na bigyan ng karunungan at katalinuhan ang lahat ng naririto at maging makakapanood online, na makita nila ang nilalaman ng mensahe mo sa aklat po ng Hebreo. Sa pangalan ni Jesus, ganun din po, Panginoon, ako'y sa inyo lamang po dumidepende at humihingi ng karunungan at katalinuhan at katapangan upang ang mensahe mo sa bawat isa sa amin na naririto, Panginoon, ay maipahayag ng naayon sa iyong kalooban at katuruan. Ito po ang aming panalangin na may pasalamat sa tayong pangalan ni Jesus. Ang lahat po ay magsabi ng Amen and Amen. Palakpakan po natin ng Diyos. Purihin ang Panginoon. Sabi nga po sa ating nabasa, nung lumang tipan po kasi, nakadetalye sa aklat ng Leviticus ang sistema ng pagsasakripisyo na itinakda ng Diyos para maipamuhay ng kanyang mga mamayan ang ugnayan na meron sila sa Kanya. Iba't ibang uri ng handog at sakripisyo ang kanilang kailangang gawin. Ang ilan ay para pagtubos sa mga nagawa nilang kasalanan, at ang iba naman ay para maideklara na sila ay malinis sa harapan ng Diyos. Ang punong pari ang nagsisilbing tagapamagitan ng tao at Diyos. Ang sakripisyo para sa paglilinis ng kanyang sarili, ang una niyang iniaalay, bago siya magsagawa ng pag-aalay para sa mga mamayan ng Diyos. Isa itong pagpapakita ng gagawin ng ating Panginoong Jesus. Kaya lang, sabi nga, may problema dun sa dating sistema. Sa panahon na lumang tipan, paulit-ulit ang handog. Taon-taon ang pagsasakripisyo. Ayan, hindi lang ho yan nangyayari noon. Nangyayari din po iyan sa kapanahunan po natin. Bakit po? Pumunta lang ho kayo sa Pampanga, sa Angeles. Every year, nangyayari yan. Ang dami
nagpipinitensya doon eh. Ang dami nagpapapako doon. Or maaring dito sa atin, sa Marikina, di ba po? Alam ko nga po, sa Barangay San Roque, talagang nakaredy na yung gagamitin nila sa paparating na mahal na araw. Na taon-taon nagpapaulit-ulit. Alam niyo po, hindi po mali na i-portray uli yung ginawa ng Diyos or yung ginawa ni Jesus. Kung ang naisin natin nito ay maipakita ang kabutihan loob na ginawa ng Diyos. Pero kung ito ay ating gagawin dahil sa pananampalataya natin na pag ginawa ko ito, malilinis ang aking mga kasalanan, paulit-ulit na ho nating narinig dito yan sa aral ng Panginoon. Sa pamagitan ni Pastor Archie, ng inyong lingkod, sa pagbabasa natin ng salita ng Diyos, na ang kaligtasan na ipinagkaloob sa atin ng Diyos ay grasya at habag lamang. Baliwala, isang maruming basahan ang gagawin ho natin kung yon ang ating pananampalataya. Kaya purihin ang Panginoon kasi tinuturo sa atin na hindi na dapat paulit-ulit. Wala na tayong dapat na iahandog. Sa paparating na Huwebes Santo, dadagsana naman po ang ating mga kababayan papunta ng Antipolo. Kasi ano po yung meron doon pagka ng Huwebes ng gabi, ang tawag ko doon ay alay lakad. Wala na nga hon dapat paghahandog pa tayong gagawin eh. Di ba po? Maaring ang intensyon mo pagpunta ng Antipolo or paglalakad going to Antipolo, for health reason, pwede naman ho tayo maglakad papunta ng Antipolo sa Huwebes. Ako nga po, pupunta rin ho ng Antipolo sa Huwebes. Kasi po, trabaho ko po na siguraduhin na yung 2 branch ng McDonald's doon maayos at mapagsilbihan yung mga customers nila. Kung maglalakad man ako, for health reason, hindi para mabawasan ang aking kasalanan, kasi tinubos na ng Diyos yun eh. Tinubos na ng Panginoong Hesus ang mga kasalanan natin. Hindi natin kayang tapatan pa yung ginawa ng Panginoong Hesus sa krus ng Kalbaryo para lang masabi nating maging malinis din tayo sa banal na trono ng ating Diyos. Hindi ho yan katulad sa fast food na pag umorder ka may add-on. Sa Panginoon, ang ginawa ng ating Panginoong Hesus, yung ginawa niya, yun na yun. Nothing more, nothing less. Tinubos na tayo ng ating Panginoon. Sa ating binasa, kung babasahin ho natin yung kabuuan ng Hebreo 9, pinapakita rito na yung mga pagsasakripisyo nung lumang tipan ay panlabas lang na paglilinis. Hindi nababago ang puso. Hindi napapawi ang konsensya. Kaya ang aral na makikita natin dito ay hindi kayang iligtas ng anumang reliyon o fellowship o church o ritual o gawa ng tao ang puso natin or ang ating kaluluwa. Kailangan natin ng mas mabuting sakripisyo. Ngunit, kumbaga, kailangan natin ng mas mabuting sakripisyo, ngunit ang ating Panginoong Hesus, na ating punong pari at tagapamagitan, magpakailanman, ay siya ring naging mabuting sakripisyo, sapat na magpakailanman. Ibig sabihin, sapat na. Kaya nga naging tema natin, kasapatan kay Kristo. Wala nang iba pa. Wala nang iba pa. Nothing more, nothing less. Para sa mga kasalanan, upang ang tao ay muling makalapit sa Diyos. Bakit nga ba higit na mas mabuti ang sakripisyo ng ating Panginoong Hesus kumpara sa iba? Una, isang sakripisyo na sapat magpakailanman. Sabi po sa ating, ang isang beses sa sakripisyo ni Hesus ay hindi na kailangang ulitin kailanman. Ang isang beses sa sakripisyo ni Jesus ay hindi na kailangang ulitin magpakailanman. Sabi po sa verse 12, minsan lamang pumasok si Jesus or si Kristo sa dakong kabanal-banalan at ito'y sapat na.
Hindi dugo ng mga kambing at guya ang kanyang inihandog, kundi ang sarili niyang dugo upang magkaroon tayo ng walang hanggang kaligtasan. Sa verse 26, kung hindi ngayon, kailangan sanang paulit-ulit na siya'y mamatay mula pa ng likhain ng sanlibutan. Subalit, minsan lamang siyang nagpakita. Ngayong magtatapos na ang panahon upang pawiin ang kasalanan sa pamagitan ng handog na kanyang inialay. Hindi tulad po ng sakripisyo sa lumang tipan na kailangan ulit-ulitin, taon-taon at limitado lamang ang ilang uri ng kasalanan ng mga Israelita. Ang sakripisyo ng ating Panginoong Hesus sa krus ay isang beses lang at para sa lahat. Para sa lahat-lahat ng uri ng kasalanan at lahat ng uri ng kasalanan natin. Natatandaan ko nga po nung bata ako, natanong ko sa sarili ko yun eh. Nung December, pinanganak si Jesus. Tapos sabi ko, ilang buwan lang, ipinako na siya, parang ang bilis naman ng panahon. Kasi nga, di ba, sa ganun tayo lumaki, sa ganung pananampalataya na talagang naaayon tayo or sumusunod tayo sa nakasanayan or maaring tama nating sabihin na ritual. Ipinakita nito na imposibleng mapatawad ang kasalanan sa pamagitan lamang ng dugo ng mga toro at ng kambing. Nang mamatay ang ating tagapagligtas sa krus, hindi na kinailangan pang mag-alay ng karagdagang sakripisyo. Higit ang sakripisyo ng ating Panginoong Hesus kaysa sa mga sakripisyo sa ilalim ng lumang tipan. Nakakalungkot lang kasi nasa bagong tipan na ho tayo pero ang ating pag-iisip o ang ating pananaw, lalo-lalo na sa mga hindi kumikilala sa ating Panginoong Hesus, nandun pa rin sila sa lumang tipan. Kaya nga 'di ba, ang dami pa ring bawal kainin, ang dami pa ring bawal na dapat gawin o dapat pag ganito. Tatandaan ko nga po pagka 3 o'clock ng Good Friday, kailangan nakapaligo ka na bago mag 3 p.m. Kasi pag naligo ka daw, masama yun. Kasi yun daw yung oras na kung saan naliligo na sa dugo ang ating Panginoong Hesus. Tapos, nung bata kami, siyempre, may mga pabasa, naglalaro kami, sasawayin kami ng mga nakatatanda. Huwag kayong maglaro, huwag kayong magtakbuhan. Pag nadapa kayo at nasugatan kayo, hindi gagaling yan. Bakit? Patay ang Diyos. Siguro pagka kung totoo yun, dapat wala talagang lalabas ng tahanan. Kasi siyempre, kung patay ang Diyos, sino nag-overwatch sa atin? Sino ang magpoprotekta sa atin sa mga aksidente, sa mga posibleng pwedeng masamang mangyari sa atin sa labas? Kaya talagang ang daming paniling lang ng dyablo na itinatanim sa atin or itinanim sa atin nung tayo ay nasa dati pang pananampalataya. Hindi lang siya punong pari ang ating Panginoong Hesus, kundi siya rin mismo ang naging sakripisyo. Sa krus, inako ng ating Panginoong Hesus ang bigat ng ating mga kasalanan at ang kamatayan na nararapat na para sa atin. Ngayong nalaman na ho natin or nung tayo'y kumilala sa Panginoong Hesus bilang ating Panginoon at tagapagligtas, ano na ngayon yung, kumbaga, paano na natin nakikita yung sakripisyo na ginawa ng ating Panginoong Hesus na ito ay ganap at sapat na? At paano ito makakaapekto sa atin bilang Kristiyano, bilang mananampalataya niya? O paano ito makakaapekto sa pagkakakilanlan natin bilang taong lubos na nagtitiwala sa gawa niya? Kasi minsan, or kadalasan, madali nating sabihin, nakilala natin ang ating Panginoong Hesus, pero ang tanong, kilala ba tayo ng ating Panginoon? Kilala ba tayo ng ating Panginoong Hesus? Baka naman hindi, kasi dahil hindi pa natin siya lubusang nakikilala. Sabi po sa pangalawa, ang sakripisyo ni Hesus ay nagdadala ng ganap na paglilinis
Sabi po sa verse 14, higit ang nagawa ng dugo ni Kristo. Sa pamagitan ng walang hanggang espiritu, inialay niya sa Diyos ang kanyang sarili bilang handog na walang kapintasan. Ang kanyang dugo ang luminis sa ating mga budhi sa mga gawang walang kabuluhan upang tayo'y makapaglingkod sa Diyos na buhay. Hindi kailanman malilinis ng mga sakripisyong hayop ang tao mula sa kasalanan. Ang sakripisyo lamang ng ating Panginoong Hesus ang tunay na makakagawa nito. Ang tunay na nakagawa nito. Kalooban ng Diyos na tayo'y maging banal, hiwalay sa kasalanan at inilaan para sa Kanya. Ang ginawa ng ating Panginoong Hesus sa krus ay hindi lamang panlabas ng paglilinis, kundi hanggang sa kaibuturan ng ating pagkatao. Dahil dito, malaya na tayong mamuhay para sa Kanya, walang pagkondena o walang kakahiyan. Pero ngunit, marami pa rin sa atin, pinatawad na, pero guilty pa din. Kristiyano na, pero alipin pa rin ng nakaraan. Sino po dito ang pag hindi ho nakapag-church ng Sunday, nakakaramdam ng guilty feelings, kaya sa susunod na linggo, magsisimba? Pwede ho ba ang taas ang kamay? Ayan. Bakit ho tayo nakakaramdam ng guilty feelings? Pag tayo nakaramdam ng guilty feelings, ibig sabihin, andoon yung pagsisisi, tama? Pero ano ba ang nagiging ugat nung guilty feelings na yon? Church officer ako. Hindi ako naka-attend ng prayer meeting. Di bale, sa susunod na linggo, a-attend ako. Sino po dito nakalimot kumain? Kunyari, ngayong almusal, meron mo bang hindi nakapag-almusal dito? Ako po, kapi lang eh. Nag-guilty ho ba kayo? Pero pag kumalam na ang sikmura mo, guilty ka pa rin ba? At sasabihin mo sa sarili mo, pasensya na ha, nakalimutan ko kumain eh. Sige, kakain ako ngayon. Di ba po hindi? Bakit ka kakain? Ano yung naramdaman mo? Tama, gutom. Kasi kailangan ng katawan mo yan. Kasi kailangan ng sistema mo yan para may kalakasan kang pisikal. Ngayon, ibalik natin sa pamumuhay sa katawang espiritual. Hindi ka nakapagsimbang ngayon. Sa makakapanood, hindi ako nakapagsimba face to face. Next Sunday, aagahan ko. Ngayon, ang tanong, spiritual na pangangatawan, ano ang kailangan natin para maging malakas tayo? Pagkain. Since hindi ka nakakain ng salita ng Diyos, sa Bible study, hindi ka naka-attend, sa prayer meeting, hindi ka naka-attend, sa Sunday service, hindi ka naka-attend, ano mararamdaman mo? Guilty pa rin ba? Hindi. Dapat ang mararamdaman mo, gutom. Hindi ka a-attend dito dahil guilty ka. A-attend ka rito kasi gutom ka. Bakit? Kasi wala pang kinakain yung spiritual na pangangatawan mo eh. Sige po, subukan niyo pong hindi kumain ng tanghalian. Makikilty ba kayo nun? Di ba hindi? Baka 3:00 pa lang nangangatog ka na. Kasi gutom ka. Kailangan mong kumain. Pero sapat ba na pagkakumain ka, tama na? Hindi. Kasi pwede namang kain ka ng kain, pero yung kinakain mo pala, hindi tama. Kaya ka lumaki. Kaya ka nagkaroon ng diabetes. Hindi ka nga malaki. Tama lang ang pangangatawan mo. Pero ang tanong, healthy ka ba? Kasi ang kinakain mo, puro matatamis eh.
Kasi ang kinakain mo, puro maalat. Ganon din sa spiritual na pangangatawan. Kahit na sabihin natin, kumain ako ng salita ng Diyos, pero ang tanong, nasa tamang pananampalataya ka ba? Pwede kasi nating sabihin na every Sunday, nagsisimba ako, every day, may personal devotion ako, nakapakinig ako ng Bible study, pero nakadepende pa rin tayo sa karunungan at katalinuhan natin. Hindi tayo umaasa sa sa Diyos na lumikha ng lahat. Kaya marami pa ring naliligaw, marami pa ring mapapahamak. Kaya nga tayo, dapat hindi na ho natin maranasan yun. Kaya bakit kayo naririto? Isa lang ang rason. Kasi gutom ako. Kasi pagka naramdaman nyo po yung guilty feelings, isa lang ibig sabihin yan. Naririto ka kasi obligasyon mong narito ka. Kasi obligasyon mong umattend. Di ba? Importante na tayo ay makakain ng espiritual na pagkain upang sa mga araw na darating sa ating buhay, anumang mga pagsubok, anumang bagyo ang dumating sa atin, malalampasan natin yon. Bakit? Kasi pinalalakas tayo ng mga salita ng Diyos na nagpapalakas sa atin pananampalataya. Sabi nga po sa Hebreo 9:14, sa ating nabasa, ang dugo ng ating Panginoong Hesus, siya ang naglilinis, hindi lang ng kasalanan, bagkus siya rin ang naglilinis ng ating budhi. Sabi diyan, ang kanyang dugo ang lumilinis sa ating mga budhi, sa mga gawang walang kabuluhan upang tayo'y makapaglingkod sa Diyos na buhay. Kaya nga kung patuloy tayong nagpapaulit-ulit sa kasalanan na ating ginagawa, maaring hindi talaga natin pakilala or hindi pa rin natin tinatanggap ang Panginoong Hesus bilang ating Panginoon at sariling tagapagligtas. Ang ibig sabihin, hindi na dapat tayo alipin ng kahapon. Tama naman, hindi dapat natin din kalimutan kung paano tayo binago ng Diyos. Pero sa pagbibigay ng ating testimony, dapat ang na-highlight doon kung paano tayo binago ng Diyos. Kasi minsan, may napapanood tayo or napapakinggan na nagbibigay ng testimony, 90% nung kanyang testimony, yung ginawa ng dyablo sa buhay niya. Tapos 10% lang yung ginawa ng Diyos. Parang ang dating, ang naitaas pa yung kasalanan. Kung gaano siya kadumi dati. Tuloy, kung ako man yung nakakarinig at hindi tama ang ating pananaw dun sa akin narinig, ay okay lang pala na magkasala. Hintayin ko na lang din yung pagkakataon na pagka oras na ng Diyos or tamang oras, doon na lang uli ako magsisisi at babalik sa simbahan. Nakakatakot yun. Bakit? Kasi hindi ho natin alam ang bukas. What if oras mo na pala mamaya, tatawagin ka na ni Lord? Wala na. Wala nang bawian. Hindi na tayo pwede mag-bargain kay Lord na sa pelikula lang ho ata nangyayari yun. Yung binibigyan ng chance, nung nakakita na ng liwanag, bumalik yung espiritu sa katawan, nabuhay uli after an hour. Di ba po? Kung pinatawad na tayo ng Diyos, bakit hindi mo pa rin mapatawad ang sarili mo? Sabi nga, move on na tayo. Si Lord na yung kasama natin. Hindi na dapat natin nililingon pa yung mga bagay na nagpalayo sa atin sa Diyos. Pangatlo, ang sakripisyo ni Jesus ay nagbibigay ng pagtubos na walang hanggan. Amen po ba? Ang sakripisyo ni Jesus ay nagbibigay ng pagtubos na walang hanggan. Sabi po dyan sa verse 15, kaya nga si Kristo ang tagapamagitan ng bagong tipan, sa pamagitan ng kanyang kamatayan, ipinatawad ang paglabag ng mga tao noong sila'y nasa ilalim pa ng unang tipan. Paalala po, wala na ho tayo sa lumang tipan.
Dahil dito, makakamtan ng mga tinawag ng Diyos ang walang hanggang pagpapala na Kanyang ipinangako. Ang sakripisyo po ng ating Panginoong Hesus ay nagsilbing selyo ng pangako at bawat mananampalatayang lubos na nagtitiwala sa Kanyang ginawa. Ang dugo ng Diyos, ang dugo ni Kristo, yan po ang nagsilbing selyo ho natin na patunay na tayo ay pinatawad na sa ating mga kasalanan. Tiniyak nito ang buhay na walang hanggan kasama ang Diyos at ang pag-asa para muling sa Kanyang pagkabuhay. Dahil sa sakripisyo ni Kristo, makakaasa tayo na walang hanggan nating makakasama ang Diyos. Sabi nga, gayon din naman ang ating Panginoong Hesus, minsan lamang inihandog. Sabi diyan, 3 beses binigyan diin sa aklat po ng Hebreyo, minsan lamang, nabasa ho natin kanina yan sa verse 12, hindi na inulit, kasi, ba't hindi na inulit? Kasi sapat na ang ginawa niya magpakailanman. Hindi yan katulad ng mga dati nating aral na natatanggap na kailangan ng krus plus gawa. Kailangan ng sakripisyo natin, kailangan magbuhat ng krus. Sa linggong paparating, dapat nagpipinitensya. Tawag ho doon sa Angeles, mandarami. Yung hihiwaan sila ng blade, tapos may gamit na, yung parang chime sa pinto, ginaganon, di ba po? Hindi na ho natin kailangan gawin po yun eh. Kasi nga, sapat na ang ginawa ng ating Panginoong Hesus sa krus ng Kalbaryo. Krus lamang ni Hesus, isang sakripisyo na sapat magpakailanman. Ang kaligtasan ay biyaya at hindi ho yan reward or sahod sa ginagawa or sa gagawin natin sakripisyo dito. Iyan ay grasya ng Diyos. So muli, balikan po natin. Ang tema po ngayong umaga, isang sakripisyo na sapat magpakailanman. Isang paalala ho sa atin, sa bawat isa sa atin naririto, na tapos na, sapat na ang ginawa ng Diyos. Kaya nga diba, tetelestai, it is finished. Wala na ho tayong dapat pang gawin, kundi manampalataya sa ating Diyos. At andun yung 3 bagay. Kasi nga, ang isang beses sa sakripisyo ni Jesus ay hindi na kailangang ulitin kailanman. Pangalawa, ang sakripisyo ni Jesus ay hindi nagdadala ng ganap na paglilinis. Ang sakripisyo ni Jesus ay nagbibigay ng pagtubos na walang hanggan. Purihin ang Panginoon. Kaya nga po, mga kapatid, hindi na ho natin kailangan pang magpakarelyoso para lang mahalin ng Diyos. Ang kailangan lang ho natin tanggapin, panampalatayaan ang ating Panginoong Hesus na sapat na ang Kanyang ginawa sa krus ng Kalbaryo upang tayo ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Hindi na ho natin kailangan pang parusahan ang ating mga sarili, saktan ang ating mga pisikal na pangangatawan para lang masabi natin na tagasunod ako ni Kristo. Kasi nga, ang sakripisyong ginawa ng ating Panginoong Hesus sa krus ng Kalbaryo ay sapat na. Hindi na natin kailangan pang magduda or mag-isip, pinatawad na ba talaga ako ng Diyos? Iyan yung mga gustong-gusto ng dyablo eh. Pag naiisip na ho natin yan, pag lumalaro na ho sa isip natin yan, lalo na pag yan sinambit ng iyong mga labi. Mas lalo kanyang bubulungan, yang ka na naman. Kaya ka magsisimba kasi ganito. Naku, papakitang tao ka na naman. So instead na yung espiritu mo
andun na yung kagalakan, nandun na yung kagutuman sa salita ng Diyos para magsimba ka, para mapuno natin yung mga upuan na yan, bubulong at bubulong sa iyo ang dyablo. Isa lang ang dapat natin sabihin sa Kanya. Siya ay talunan na kasi napagtagumpayan na yan ng ating Panginoong Hesus sa krus ng Kalbaryo. Sabi nga, tapos na. May dugo ni. May sakripisyo ni. Kaya meron na tayong kaligtasan kay Kristo. Tinanggap na natin ito, kaya patuloy pa rin nating panampalatayanan ang Kanyang mga salita dahil ang mga kabigatan na meron tayo ngayon at yung mga kabigatan na darating pa, lahat ng iyan binuhat na ng ating Panginoong Hesus. Hindi na ho natin kailangan pang ulitin, i-replika dahil hindi ho natin makakayang i-duplicate yung ginawa niya. Wala ho tayo sa manikatiting na ginawa ng ating Panginoong Hesus. Hindi ho natin kayang gawin. Purihin ang Panginoon. Tayo po'y manalangin. Hallelujah, Lord. Panginoon, maraming salamat po, Panginoon, sa mensahe mo sa bawat isa sa amin na ang ginawa ng aming Panginoong Hesus at aming tagapagligtas ay sapat na upang muli magkaroon kami ng ugnayan sa iyo. Sapat na ang aming Panginoong Hesus upang mapanghawakan namin ang mga pangako mo, ang mga salita mo, Panginoon, sa aming buhay. Sapat na ang aming Panginoong Hesus upang ang lahat ng mga pagsubok na aming kinakaharap, pagtaas ng mga bilihin, pagtaas ng mga babayarin, pagtaas ng gasolina, kaguluhan sa aming komunidad, kaguluhan sa aming bansa, kaguluhan sa mundong aming ginagalawan, sapat na ang aming Panginoong Hesus upang maranasan namin ang kapayapaan na nagmumula sa Kanya. Patawarin niyo po kami, Panginoon, sa aming mga nagawang pagdududa, sa mga kasalanan po namin, Panginoon, na lagi po naming ginagawa na magtiwala sa aming mga kakayahan, na magtiwala sa aming mga karunungan at katalinuhan, na magtiwala, Lord, sa mga material na bagay na meron kami. Maraming salamat, Panginoon. Kaya patuloy ang aming panalangin na patuloy na, Lord, bigyan niyo po kami ng kababaan ng kalooban na makita po namin lagi ang aming Panginoong Hesus na kung wala siya sa aming buhay, wala po kaming magagawa. Kaya Lord, ito po ang aming panalangin na may pasalamat at pagsusumamo sa tayong pangalan ni Jesus. Ang lahat po'y magsabi ng Amen and Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Sige po, handa po natin mga kaloob na tayo manalangin. Dakilang Diyos Ama, pinupo po namin kayo pinapasalamatan sa tapos na linggo sa patuloy niyo pong pagpapala, pag-provide ng pagpapalang pinansyal, physical, spiritual po noon. Humingi po kami ng tawad sa lahat po ng mga nagawang kasalanan, sa aming mga pagkukulang, sa inyong pangalan po noon. Panginoon, sa aming pagkakaloob sa oras na ito, gamitin niyo po ito upang sa ikalalago pa po ng aming iglesia po noon. Panalangin ko din po, Panginoon, na sa lahat po ng mga naghahanap ng trabaho, na po makahanap ng trabaho, sa mga nagninegosyo, Panginoon, napagpalain niyo po sila, Panginoon, financially, Panginoon. Ibuhos niyo po ang mapagpala ito sa kanila, Panginoon. At sa mga dumadaan sa mga mabibigat na karamdaman, O God, pagalingin niyo nga po sila, Panginoon, upang at palakasin sa ibang oras, Panginoon. Lord, Panginoon, ito lamang po aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and Amen. God is good all the time. He put a song of praise in this heart of mine.
God is good all the time. Through the darkest night, His light will shine. God is good. God is good all the time. God is good all the time. He put a song of praise in this heart of mine. God is good all the time. Through the darkest night, His light will shine. God is good. God is good all the time. If you're walking through the valley and there are shadows all around, do not fear. He will guide you. He will keep you safe and sound. For He has promised to never leave you nor forsake you. And His word is true. God is good all the time. He put a song of praise in this heart of mine. God is good all the time. Through the darkest night, His light will shine. God is good. God is good all the time. Though I may not understand all the plans You have for me, my life is in Your hands, and through the eyes of faith I can clearly see God is good all the time. He put a song of praise in this heart of mine. God is good all the time. Through the darkest night, His light will shine. God is good. God is good. God is good. He is so good. God is good. He is so good all the time. Amen. God is good. And all the time. Hallelujah. Para po sa pagbati sa mga magdiriwang ng kaarawan, simula po ngayon, March 29, happy birthday, Sister Ellen Curoco. At kasabay din ang birthday ng kanyang anak, Sister Len Dungo, on March 30. Sila po ay nasa UAE ngayon. Gayon din ang magse-celebrate ng kaarawan sa April 2, Sister Linda Soriano and Brother Sean Gabriel Felipe. Ayun. Meron po bang wedding anniversary? Wala. Meron po bang hindi natawag na magdiriwang ng kaarawan ngayong linggo? Wala po. O anniversary na magdiriwang para sa linggong ito? Paulo De La Rosa on April 3. Happy birthday kay Brother Paulo De La Rosa. Siya naman ay nasa Kuwait. Mga bigatin ng celebrants natin ngayon overseas. Sige po, nandito po ba yung mga tinawag? Kung wala po, may we invite any representative to come forward para maipanalangin namin. Para maipanalangin natin. So we extend our hands sa ating mga kapatid na nasa harapan. Panginoon, maraming salamat sa mga kapatid namin na diriwang nakaarawan ngayong linggo, Panginoon. Panibagong taon, panibagong buhay ang pinagkaloob niyo po sa kanila. Kaya ang dalangin namin ang gabay at patnubay mo sa darating na taon, Panginoon, sa kanila pong buhay, kalakasan, kalusugan, Panginoon.
sa kanila pong mga trabaho, Panginoon, sa kanila pong pamilya, ikaw ang patuloy na kikilos at gagabay, Panginoon. Wala man yung mga kapatid namin na natawag sa harapan na ito, Panginoon, pero nandito ito po, Panginoon, ang kanilang mga pamilya na tatanggap ng pagpapala na nagmumula sa iyo sa pamagitan po ng pagdulog ng panalangin ng iyong iglesia, Panginoon. Kaya maraming salamat. Ikaw ang patuloy na magpala sa lahat ng mga kapatid na ito sa kanilang pong kaarawan. In Jesus' name we pray. Amen. Happy birthday sa inyong lahat. God bless you. And for our announcements, Sunday Bible Study, every 9:30 po yan, dito po sa ating iglesia. Iniimbitahan po kayo na dumalo para sa ganitong gawain. Gayon din, announcement para sa April 5, this coming Sunday. Ang presider po ay si Brother Gleg Melendez. Tithes and offering, prayer, Sister Lenny Rezos, and flower bringer de los Reyes family. At gayon din ang element bearer para sa darating na linggo, since first Sunday po ito of the month. Brother Boy de los Reyes and Brother Kim de los Reyes, Brother Greg Melendez and Brother David Melendez. Brother Larry Mendoza, Brother Philip Mendoza, Brother Jeff Jimenez, and Brother Justin Jimenez. So, it's a father and son tandem po sa darating na linggo. Ayan. So, join us for our Bible study every Wednesday, 7 o'clock in the evening sa ating pong Facebook page. Gayon din ang ating prayer meeting through Facebook Messenger po ito every day, 5 to 6 o'clock in the morning. And every Friday, Saturday, Monday ng 8 p.m. to 9 p.m. For those who are interested, pwede nyo pong lapitan si Brother Greg, Sister Emmy, or any prayer warrior or elders of the church para makasama po kayo doon sa private group. Meron pa po ba? Wala na. So, are we going to have our regular schedule of worship service? Yeah. I-announce po yan ni Pastor Melvin. So, mukhang wala naman na po na i-announce na karagdagan. Siguro pahabol po from the music ministry. We are still open for membership for those who are interested to be part of the music team. Kung may anak kayo, may pamangkin, may tito, tita, lolo, lola, pwede po yan. Maging bahagi ng music team. Parang awan nyo na. Hindi, biro lang po. But the music team is open for any membership. Kung marunong kayong maggitara ng any instrument or nagpaplano pa lang na matuto o mag-aral, sali na po kayo para madagdagan po yung ating team dito. We need to raise new members of the team, maging part na sila ng new generation ng music ministry. Imagine niyo po kung kumakanta ako dito, 65, 70 years old na ako, no? Kailangan naman po sigurong mapalitan na tayo dito. Kaya kailangan mag-train tayo ng mga bagong miyembro. We need to raise new leaders of our church. Amen po ba? Ayan, so kung wala na po, ini-invite ko na po ang ating pastor, Pastor Melvin, for additional announcement and final benediction and closing prayer. And thank you, Brother Raymond. So bago tayo maghiwa-hiwalay, sabi nga po, ang kabutihan ng Diyos, dapat po yan, hayag po yan eh. Kaya tinatawagan po natin yung ating isang kapatiran na tinugon ng ating Panginoon ang panalangin niya, ang panalangin ng mga kapatiran natin, ang kanyang prayer request. Tinatawagan po natin, sandali, ang ating kapatid, si Engineer Francis Cariaga. Dito. Ayan, so good morning po sa lahat. I am Francis John Cariaga po, yung nasa tech po doon. So nito pong last week, isa po ako sa pinagpalan ni Lord.
Nakapasa po ako sa board exam for electronics engineering. And kumuha po ako ng isa. Sabi ko, kulang yung goodness ni Lord. Joke lang po. Kumuha po ako ng isa, electronics technician naman po. So, 2 profession po ako ngayon. And binigay po siya ni Lord. So, yun lang po gusto ko pong patunayan yung goodness ni Lord. Kasi, short testimony lang po. During the early months po ng review ko, ang prayer ko po kay Lord, sabi ko, Lord, bigyan mo po ako ng katalinuhan, ng capability na maging top-notcher. Kasi alam ko, Lord, yung binigay mong intellect, kaya kong gamitin, kaya ko. And then, during nagre-review po ako, meron po sa heart ko na parang hindi tama yung prayer ko. And then, after few sermons po na narinig ko sa YouTube, ganyan, na-realize ko po, sinabi ni Lord, na hindi na po tayo nasa standards ng mundo na to. So kagaya po nung shinare po ni Pastor Megs kanina, sapat na po si Jesus. Doon ko po na kompleto na ako kay Lord. So hindi ko na po gugustuhin pa na mag-top notcher on my own desire. Kung ibibigay niya po, praise God. Pero ang gusto ko pong i-share sa inyo is yung heart po na magpasakop po sa Kanya. So nung later on po, ang naging prayer ko na, Lord, I pray na tulungan niyo po akong gawin po yung best ko para mag-give back sa inyo and sa parents ko. And then, I think yun po yung mas nagustuhan ni Lord na prayer ko and tinupad niya naman po. Ayun lang po. So, kung meron po kayong desire, i-pray niyo lang po kay Lord. And then, si Lord naman po yung magtatouch sa heart niyo kung tama po yung desires po ng heart niya eh. And then, eventually po, kukultivate niya po yung humble heart sa inyo and then a teachable heart na magpasakop po sa Kanya. Ayun lang po. Thank you po kay Lord. Amen. Amen. So, congratulations at glory to God. Tama po yun, ano? Sabi nga, delight yourself in the Lord and the Lord will give you the desires of your heart. Minsan kasi yung desire ho natin nakabase sa pamantayan ng mundo na ating kinikilusan. Kaya pag hindi na ibigay, nangihina tayo, sinisisi pa natin ng Diyos. Pero purihin ng Panginoon, bago pa siya mag-exam, itinama ng Diyos, ng Banal na Espiritu, yung desire niya, na Lord, kung ano ang iyong kalooban. At purihin ng Panginoon, totoo ang mga salita ng Diyos, hindi siya nagbabago noon, ngayon, at magpakailanman. Palakpakan po natin ang ating Diyos. So muli, paalala lamang po, this coming Good Friday, 3:00, pwede ho tayong maligo. Okay? Kasi pupunta ho tayo dito ng 4:00 ng hapon para manood po ng film showing. At may fellowship din ho tayo. Kasi ginugunita din naman, hindi naman ho masamang gunitain ang ginawa ng Diyos sa krus ng Kalbaryo. Tama lamang po na mag-fellowship po tayo dahil yan din naman ang kalooban ng Diyos. Muli, iniimbitahan po ang bawat isa this coming Friday, 4:00 po ng hapon dito po sa ating bahay-sambahan. Manonood po tayo ng movie. At the same time, fellowship na rin po. Huwag po kayong mag-alala, meron din yung pagpapalang pagsasalu-saluhan pagkatapos po noon. Sige po, purihin ng Panginoon. Tayo po ay tumayo para po sa ating pamwakas na panalangin. Hallelujah, Lord. Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po'y nagpupuri at nagpapasalamat sa oras na nagdaan na kami po, Panginoon, ay inyong sinamahan, pinangunahan sa gawaing ito. Maraming salamat, Panginoon, sa kabutihan niyo po sa bawat isa sa amin, sa Peace of Harvest Christian Ministry, sa mga lingkod mo, Panginoon, at mga anak mo na naririto, Lord, na patuloy, Lord, na inyong ginagabayan, pinapatnubayan, Panginoon, na makapamuhay po kami ng may kasapatan kay Kristo. Maraming salamat, Lord. Kaya, Lord, sa aming pansamantalang pag-iwahiwalay, patuloy po naming panalangin ang buong linggong paparating. Ingatan niyo po kami at bigyan ng bakod ng pag-iingat ang bawat isa sa amin. Sa oras na ito, sa aming pansamantalang pag-iwahiwalay, sa aming pag-uwi, sa aming mga tahanan, paglabas ng mga bawat pamilya, Panginoon, pagkalinisin niyo po ang aming mga daraanan at makarating kami ng maayos at ligtas sa aming pupuntahan, makauwi kami sa aming mga tahanan
na daratnan po namin ang aming mga bahay, Panginoon, ang nasa maayos na kalagayan. Dalangin din po namin, Panginoon, sa linggong paparating, sa mga pamilya, Lord, na biyahe sa kanilang mga probinsya, magbabakasyon, Panginoon. Ingatan niyo po sila at bigyan ng bakod ng pag-iingat. Gayon din po, Panginoon, traveling mercy para po kina Pastor Archie na sa kanilang pagbiyahe, papunta at pabalik galing pong Romblon, patuloy, Lord, ang bakod ng pag-iingat ay kanilang matatanggap at makakauwi po sila at daratnan nila ang kanilang mga pamilya nang nasa maayos sa kalagayan at kalusugan. Ganon din po, Panginoon, ang mga kapatiran po namin na nasa Puray, sa pangunguna po ni Sister Irma, ni Sister Grisel. Ingatan niyo po sila sa kanilang pag-uwi at patuloy ang bakod ng pag-iingat ay sumakan nila, Panginoon, makauwi po sila sa kanilang mga tahanan na maayos at ligtas. Sa pangalan ni Jesus. Kaya Lord, sa mga araw, linggo at buwan at taon na inyong loloobin na darating sa aming buhay, patuloy, Lord, na ang aming panalangin, bigyan niyo po kami ng pusong mapagpasalamat. Anuman ang mga krisis na aming kinakaharap, purihin ka, Panginoon. Patuloy, Lord, na bigyan niyo po kami ng pusong mapagmahal. Kagaya po ng pagmamahal niyo po sa amin sa pamagitan po na aming Panginoong Jesus. Gayon din po, Panginoon, bigyan niyo rin po kami ng pusong mapagpakumbaba. Dahil alam po namin, Lord, na wala po kaming magagawa kung wala po kayo sa aming buhay. Anuman ang aming posisyon sa aming komunidad na